Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Laila de Lima, humingi po ng tawad, nag-apologize po, humingi ng apology dito po sa Supreme Court sa mga binitawan niyang pananalita. Sumunod na kayo yung mga abogado dyan. Alam nyo kasi, abogado si De Lima no? Itong mga abogado na to, kung kayo pa po mangunguna na kumantsaw sa Supreme Court, wala pong mangyayari sa bansa natin. Dahil kayo po, alagad po kayo ng korte, kumbaga. 'Di ba? Wala na pong mas tataas sa Supreme Court kung kayo po ay abogado. Lahat po ng abogado na hindi gumagalang sa Supreme Court, dapat yan madisbar. Di ba? Okay, pag-uusapan din po natin kung bakit po ang mga kaunting kaalaman, no? Matagal na po yan little knowledge is dangerous. Lalo na kung yung nagtataglay ng mga little knowledge na yan ay mga senador. Di po ba? Wag na po natin pangalanan si Tito Soto at si Erwin Tulfo. Dalawa po sa mga pinakasikat na senador ay nagtataglay po ng kaunting kaalaman at delikado po ito. Dahil magpapasya po sila, no? Kung ang Pilipinas po ay papunta sa kaguluhan o papunta po sa rule of law. Di ba? Ayan po yan Pag ininsist po nila yung kaperasito nilang kaalaman, baka talagang mapunta po tayo sa kawalan. Hindi po nag-iisip tong mga to Alam nyo po, pwede naman kayong may kakulangan, di ba? Hindi naman po sinasabi na lahat ng tao dapat, lalo na kung senador ka, hindi naman po sinasabi na dapat abogado ka, hindi naman po. Pero dapat sana, no? Hanggat maaari sana. Kaso, pinipili po natin yung mga popular kaysa po sa magagaling na abogado. Kaya ganyan po mangyayari sa atin. Napakadelikado po ng tinatahak nitong mga to. Yan po mga pag-uusapan natin sa balitang boxing din. Pwede pa rin po tayo mag-comment dyan sa balitang boxing. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na natin to, maikli lang naman po yung sa boxing. Hindi po to boxing. Kaya lang, pucha, pinag-uusapan nga ng mga vlogger ng politika yung boxing. Ako pa ba hindi mag-uusap? Ito po, nakakatawa kasi naglabas na po sila, boxing for a cause. May petsa, meron na pong ring. Ito po ang false advertisement, no? Kasi naka-headline po si Baste Duterte versus General Torre, no? Pumayag na po ba sa kondisyon nyo? Ibang klase po talaga no? Sanay na magdikta. Hindi po yan. Pag negosasyon po, nasa ano ba ako? Tignan nyo nga. Kinabahan tuloy ako rito kay Regina Marigon. Kung ako ba ay nasa tamang istasyon naman pala ako. Pinakabalang ako ni Regine. Pinakabalang ako ni Ram. Okay. Alam po ninyo, bago mo i-advertise na may laban, no? False advertisement po yan. Naka-headline si Baste versus General Torre. Okay, sabi po ni Gadon,
Ayon naman po kay Gadon, eto po, no? Kasi ginawa ng ano eh, alam nyo, natutuwa po sila kasi eto lang po ang sa akin dyan eh, diversion po to. Pero, wala na eh. Mas naging patok po na pag-usapan yung pagkapahiya po nila dito po sa Supreme Court ruling na unconstitutional yung kay BP Sara. So, tignan po natin kung matutuloy po yan kasi magkaiba naman po yung kondisyon nila eh. Yung isang kondisyon lang eh maging magboxing para sa madlang people, projection, etc. Baka gustong tumakbo. Yan ang po, sisikat po siya dyan. Ikalawa, ito naman pong isa, may sinasabi po na magpa-drug test muna. Okay, punta po tayo rito sa mas medyo seryoso. Kahapon po nagwawala si De Lima na sinasabi niya na one-sided yung yun pong sinabi o yung ruling ng Supreme Court. Alam po ninyo, ngayon ko lang po nalaman, no, lahat po ng mga nangungutya, lahat po ng mga tao na bumabanat po sa Supreme Court, lalong-lalo na po kung kayo po ay abogado, abay, subject po pala kayo para ma-disbar, no? Dapat i-disbar po yan. Tama po yun. Kasi po, kung mga abogado na po, yan nga sinabi ko kay Kiko eh, kasi dakdak ng dakdak tong si Kiko. Eto sabi ni Kiko, pardon my language and with all due respect, pero sa usapin ng impeachment proceedings, kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang HOR, ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado at HOR sa SC, hindi ito tama. Biruin mo, abogado ka, tapos sasabihin mong hindi tama yung ginawa ng Korte Suprema. Yung desisyon ng Korte Suprema ay sasabihin mong hindi tama. Dapat ka madisbar dahil dito po sa Pilipinas, ang final arbiter po ng lahat ng usapin kung legal o hindi ay Korte Suprema. Hindi po pwede na sabihin na co-equal kayo, kaya pareho lang po yung pananaw mo sa batas ng pag-interpretasyon ng saligang batas at interpretasyon ng Korte Suprema. Magkaiba po yun. Una, politiko ka. May pinapanigan ka. Yung Korte Suprema, wala dapat. Kahit na po may pinapanigan yung Korte Suprema, unanimous decision, no? Hindi nyo ba naintindihan yung unanimous decision? Kung meron nga po na ruling yung Korte Suprema na may tumutol, majority po ng Korte Suprema halimbawa ay sumang-ayon doon. Yun po ang ruling. Magiging parte na po yun ng batas ng Pilipinas. Alam mo yan dahil abogado ka. Pinag-aaralan nyo yan. Ibig mo sabihin, Kiko, kaming mga hindi abogado, igalang namin. Kami pa yung marunong gumalang sa ruling ng saligang batas. Ano na mangyayari sa bansa natin? Kung ang mga abogado mismo ang ayaw kumilala sa Supreme Court. Sa bagay, kayo yata talaga yung tagapamandila na wag nang sundin yung mga korte. Alam po ninyo, delikado po yung ginagawa ninyo kasi abogado ka, senador ka, no? Hindi mo kinikilala yung Supreme Court. Dapat sa inyo, madisbar. Hindi nyo pala kinikilala eh. Meron po kasi kaming kilalang grupo na hindi po kumikilala sa saligang batas. Alam nyo na kung ano. Hindi po depende po. Ang pagkilala nila sa Supreme Court, depende po kung pabor sa kanila o hindi. Ibig nyo sabihin, ini-expect nyo kami na pangkaraniwang mamamayan na sumunod sa batas, pero kayong mga tagagawa ng batas. Imagine, kami, law-abiding, gusto naming sumunod sa batas o sumusunod kami sa batas.
Kayong tagagawa ng batas, ayaw niyong sumunod sa batas? Ano po ba sinasabi kong batas? Ayaw po sa saligang batas ng Pilipinas, ang final arbiter sa usapin ng constitutionality, Supreme Court. Pag sinabi po ng Supreme Court na legal yan at illegal o illegal, yun po ang masusunod. Kami oposisyon, no? Kami po oposisyon. Pero never po namin naisip na wag sumunod sa batas. Madalas po kaming matalo. Halimbawa kayo, nasa inyo ang power of the purse. Ibig sabihin, kayo po ang nagpopondo sa lahat. Yung Kongreso po ang nagpopondo sa lahat. Kahit co-equal ninyo yung Supreme Court, kahit po co-equal ninyo, walang karapatan yung Supreme Court na umangal sa ibibigay ninyong pondo. Kasi kayo taga-pondo. Bakit nyo sasaklawan ngayon yung kapanyarihan ng mga Supreme Court na mag-interpret kung constitutional o hindi ang isang bagay? Yun naman ang trabaho nila. Problema nyo yan. Tignan nyo po, hindi po lahat nasusunod. Kay BP Sara po, na sinusuportahan namin, binawasan ninyo yung budget ni BP Sara. Nagwala ba si BP Sara? Sinabi niya ba na yan ay illegal yung ginawa ninyo? Hindi. Dahil yan, ginalang pa rin ni BP Sara. Kung eto lang binigay nyo sa amin, eto lang ang tatrabawin namin. Alangan namang, yan, Vice President yan. Mga spoiled kasi kayo. Spoiled lang po nakakaisip na may alam nyo naman na final arbiter yung mga Supreme Court eh. Okay. De Lima, nag-apologize na. No? Kasi eto buhat nung nagsalita si Drilon, syempre susunod si De Lima. Yun na nga pinakamatalino sa mga dilawan eh. Abogado. Hindi po ako believe sa mga dilawan. Pero kung meron pong dilawan na pinakamatalino ngayon tungkol sa batas, si Drilon na yun. Sabi po, mas akala namin ang pinakamatigas na ulo sa mga dilawan si De Lima eh. Mas matigas pala ulo nito ni Kiko tsaka nito ni Bam. Nung kampanya mga kapatid, paalala ko lang, hindi po nila binabanatan. May sinabi po yan si Bam Aquino eh. Sabi niya, umiikot kami, lalo na sa Mindanao. Hindi naman nila usapin yung impeachment. Ang gusto nilang pag-usapan yung kagutuman. Putya, nung nanalo ka na, ang tapang mo na. No? Wala na yung mga unahin yung kagutuman, unahin yung matindi. Iba talaga nagagawa. Yan talaga ang mga typical na diliwan. Ang babait, di ba? Pero once na nanalo na, endorse nga ng iglesia yan eh. Alam yan eh. Alam niyo po ba yung iglesia kung ano? Anti-impeachment ang iglesia. Nagrally pa nga yung iglesia eh. Kung alam lang siguro ng iglesia na pag nanalo to, talagang sulong na sulong sa impeachment. Ayan, no? Matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial bilang co-equal. Co-equal kayo. Ito po bakit po mas maingay pa yung mga senador sa pagtutol? Real talk po. Senador kayo. Dapat ipakita ninyo, di ba kayo nagsasabi? Dapat hindi nyo pinapakita na bias kayo. Kayo ba ang sinabihan na Supreme Court na wag nang mag-impeachment? Kayo ba ang pinabubuwag? Ang sinabihan na Supreme Court, yung impeachment complaint, kayo ba gumawa ng impeachment complaint? Kiko, Bam,
Risa, Tito Soto at Erwin Tulfo, kayo ba gumawa? At saka si Joel Villanueva, kayo ang gumawa ng impeachment complaint? Ang sinabi na Supreme Court, unconstitutional yung impeachment complaint. Hindi naman kayo ang gumawa nun eh. Bakit kayo matindi pa kayo sa mag-react? O ano ba reaction ng House of Representatives? Ito po, ang reaction po ng House of Representatives, umapila sila. Aapila sila. Ibig sabihin, kinikilala nila yung Supreme Court, iaapila nila yung desisyon ng Supreme Court. Hindi nila sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo? Wala silang sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo nakikialam, bakit nyo dinideklar? Iaapila nila. Ibig sabihin, yung mga sinabihan na ang constitutional yung ginawa, kinikilala nila yung Supreme Court, aapila sila. Kayo, na wala namang kinalaman, wala namang kayo, inano ba kayo ng Supreme Court? Kasama ba kayo? Bakit kayo apektado? Sinabi ba ng Supreme Court na yung pagbubuo ng impeachment trial, pagiging judge nyo, sinabi ba na yung pagbubuo nyo unconstitutional yan? Wala namang ganun eh. Impeachment complaint ang sinabing unconstitutional. Bakit kayo nagre-react? Kayo ba gumawa nun? Hindi pala eh. Hindi pala kayo gumawa eh. Okay. Punta po tayo rito kay Laila de Lima. Mabuti pa si Laila de Lima, na-realize niya. Siguro napagsabayan ni Drilon. Ito po ang sinabi ni Laila de Lima. Issued an apology to the Supreme Court for her reaction to its decision on Vice President Sara Duterte's case, saying it was based on wrong information. Nagdahilan na po si Laila de Lima. Bakit po? Attorney siya. Yung mga attorney na ayaw kumilala sa Supreme Court, pwede nang tanggalan ng i-disbar na yung mga yan. Attorney po siya, kaya po hindi natin akala nyo yung pinakatahimik, no? Ganyan talaga yung mga sutil eh. Sila talaga yung tatahi-tahimik. Huwag tayo munang kumibo. Dahil eleksyon, huwag tayong bumanat muna sa mga Duterte. Sabihin natin na iaangat natin ng kabuhayan, wala kaming pakialam sa impeachment. I regret, sabi po ni de Lima, I regret and most humbly apologize to the Supreme Court for characterizing the impeachment decision as ex parte. The portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petition was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. Yan, umamin ka rin. Huliman daw at masama ang pagmumuka, okay na rin kasi umamin ka na nagkamali ka. Kailan ka kaya aamin, Kiko? Si Bam Aquino, ngayon natin na-realize kung gaano kasutil. To falsely accuse Supreme Court of not considering the side of the respondent House of Representatives. Dagdag pa ni de Lima, there is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. Ayun. Ano po sabi ni de Lima? Wala po akong nakikita na excuse. Nagkamali po ako. At ako po ay nagte-take ng full responsibility sa aking ginawa na pagtuya. Pagkontra sa Supreme Court ruling. Iyan po ang totoo. Pag nakita nyo po na nagkamali kayo, huwag nyong pangatawanan.
O at least, umamin siya na nagkamali siya. Yung mga dalawan yung kapartner sa ano, si Risa Hontiveros, wala po tayong maaasahan dyan sa tao na yan. Na marirealize niya nagkamali siya. Una, hindi naman abogado yan eh. Hindi matatakot talaga sa Supreme Court yan. Kay Risa Hontiveros, basta taliwas siya sa'yo, ikaw ang masama. Sa tingin niya, siya yung siya yung sukdulan siya yung larawan ng kabutihan sa mundo. Nuknukan ng buti. Lahat ng ginagawa niya ay kabutihan. Okay, punta na po tayo rito kay sa dalawa, no? Paalala ko lang po yung sinabi ni Tito Soto at si Erwin Tulfo po. Alam niyo po, eto po, sa dalawang ito, yung kasabihan po sa English na little knowledge is dangerous. Bakit po? Delikado po. Pag konti lang kasi kaalaman mo, ang tendency po niyan, no, sa inseguridad mo, konti lang ang kaalaman mo sa batas, ang tagal-tagal mo nang namumuno, naging Senate President ka, yung inseguridad mo na konti lang alam mo sa batas, ipaglalaban mo yan. Delikado po yan kasi popular po silang dalawa. Huwag natin isama si Kiko at si Bam. Hindi naman popular yung mga yan. Hindi ko nga alam kung bakit nanalo yan eh. Ito pong mga popular, si Tito Soto at si Erwin Tulfo. Marami pong mga fanatiko yan. 'Di ba? Naging popular yan, hindi po sa kanilang paggawa ng batas o galing po sa batas. Sila po ay naging popular dahil sa mga popularidad ng Tulfo Brand of Justice. Yung isa naman po, dahil sa popularidad ng Itbulaga. Ayan po. Bakit po dangerous? Kasi may naniniwala po sa kanila. Hindi po isa, dalawa o ilang grupo lang. Milyon-milyon po ang naniniwala dyan sa mga yan. Kaya pag nagsalita si Tito Soto at sinabi niya po na pwedeng hindi sundin ng Senado yung desisyon at pwede pa rin magpatuloy sa impeachment court, may naniniwala po. Marami po naniniwala kay Tito Soto. Yung mga katulad niyang mahihina ang utak. Di ba? Kasi may naniniwala eh. Makikipag-away pa yung mga yan. Pag pinaliwanagan yan, delikado pa buhay nyo. Kasi po karamihan sa mga yan, no? Dahil hindi marunong tumanggap ng paliwanag, pakikinggan lang si Tito Soto, baka may mangyari pa sa inyo. Maraming bumibilib dyan eh. Kay Tito Soto, kaya nga walang talo yan. Lahat ng takbuhan yan, panalo eh. Nakakatakot po yun kasi may naniniwala sa inyo. Bulong lang naman pala. Ano ba yung sinabi ni Tito Soto na nakakatakot? Tignan nyo ha. Anuin ko lang po kung ano yung sinabi ni Tito Soto ulit. Being a member of impeachment court. Ang ganda, di ba? English pa eh. Ang talino. I would rather hear what the HOR has to say. I was just told by a legal luminary. Biruin mo yun, nakikinig ka lang. Mayroon lang nagsabi sa'yo, bakit po dangerous to? Tuloy ko lang. Legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Let me study that advice. Sabi niya, we can disregard the SC, the Supreme Court decision. Pwede raw pong i-disregard ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. Biruin mo, sabihin mo yan. May naniniwala po sa kanya, napahamak mo na, Tito Soto. Di ba? Ano po yung batehan niya? Ayan, no?
I was just told by a legal luminary. Yun pa lang, mali na yung pag-intindi mo eh. Meron daw pong eksperto, legal luminary, mas matindi pa sa pagiging eksperto. Tanong lang, Tito Soto, may mas eksperto pa ba sa batas kaysa sa mga Supreme Court justices? Wala. Kaya nga sila supreme eh. Oh. Kumbaga sa Lucky Me. Lucky Me supreme na yan eh. Tito Soto, may nakapagbulong sa iyo. Yun po ang delikado. Halimbawa, naging Senate President ka, naniniwala ka pala sa bulong. Anong mangyayari sa bayan natin? Naniniwala kayo sa bulong. Binulungan ka. Paano yun? Kung inuudyukan ka lang nagbulong sa'yo. Marami pong udyok. Marami pong nag-uudyok. Baka yung nag-udyok pa sa'yo, gusto magkagulo ang Pilipinas eh. Eto naman po yung napakagaling na Erwin Tulfo. Ano po sabi ni Erwin Tulfo? The Constitution is clear. In English niya para mukhang matalino. Napunan nyo? Sanay na sanay magtagalog yung mga yan, pero pagka gusto nila mag-appear na matalino, nag-i-English, ganun talaga eh. Pag konti lang po ang mag-English para magmukhang matalino, ika nga. Ito po, maraming nagagalingan dito sa mga Tulfo na to. Maniwala kayo sa akin, may mga Tulfonatics na tinatawag na handa makipagpatayan para sa mga Tulfo. Kaya po delikado. The Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kita mo na. Hindi mo nga naunawaan kung ano yung sinabi mo, Chuck eh. Bakit? Sinaklawan ba na Supreme Court? Sinabi ba na Supreme Court na hindi kayong senador ang dapat mag-trial ng impeachment? Wala pong sinabi. Ang sinabi lang, Erwin, sa kahusayan mong mag-interpret ng batas, ang sinabi, unconstitutional, yung isinampa na impeachment complaint. Unconstitutional. Labag sa konstitusyon. Yung isinampa, hindi kayo pinakikialaman. Sinabi ba na wala kayong karapatang mag-trial? Kita mo, mali yung sagot mo. Paano? Malamang nabulungan din to. Huwag kayong... Yan po. Hindi po si Drilon. Kasi si Drilon sumunod daw sa... Sumunod eh. Gustong sumunod sa Supreme Court eh. Nakakaawa po yung taong bayan natin. Ano po ang sabi ni Lacson? Tignan nyo po ang sinabi ni Lacson. Si Lacson hindi rin po abogado, pero PNP chief yan eh. Naging PMAyer po yan. Hindi ka naman magiging PNP chief nang wala kang utak. Si Bato, akala nyo lang walang utak. Nagpapatawa lang yun. Sabi ni Senator Lacson, the Senate must respect and comply with SC ruling, notwithstanding the contrary opinions of the several legal observers. Kinakailangan po kasi, ayan, kahit pataliwas yung mga eksperto, wala na pong eksperto kaysa sa mga Supreme Court justices. Sino po yung sinasabi yung mga eksperto? Yung mga nagtuturo ng law? Biruin mo, na-disturb yung kaluluwa ko. Na-disturb na yung kaluluwa ni
ni Risa Ontiveros. Talagang madidisturb ang mga kaluluwa nyo. Dahil panay ang banat nyo. Gustong-gusto nyo. Alam nyo po, yung kumakantyaw po sa Supreme Court, alam nyo naman yung mga samahan na yan. Huwag na natin tukuyin, baka mademanda pa tayo red tagging. Di po ba? Alam nyo naman yan eh. Hindi nila kinikilala yung batas sa Pilipinas. Ngayon, magtataka ka. Magkakagulo raw pagka hindi ninyo. O ayan, no? Nag-motion for reconsideration. Naghain ng motion for reconsideration si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema. Imagine ninyo, kayong mga senador, takang-taka ako sa inyo eh. Bakit kayo ang tutol sa Supreme Court? Hindi naman kayo inano ng Supreme Court. Yung sinabihan na ang constitutional yung ginawa nila, humingi ng motion for reconsideration. Kinikilala nila yung Supreme Court. Kayong mga hindi naman kayo ginawa ng kaanuhan, nakakapagtaka, bakit kayo ang matinding mag-react? Alam niyo po, mga dilawan lang naman po yung nagre-react na yan. At saka si Tito Soto. At saka si Erwin Tulfo. Yan lang po, panay dilawan po yan. Bakit? Kasi chance na nila to. Alam nila na kahit hindi nila sinisiraan si Marcos, alam nila na sino man po inendorso ni Pangulong Marcos sa 2028 ay malamang sa malamang ay hindi manalo. Di ang pwede lang manalo yung hindi inendorso ni Marcos. Kaso, paano nila tatanunin si VP Sara? Kaya kinakailangan nila ma-eliminate. Yan po. Kaya po yung dilaw, sabik na sabik po rito sa impeachment dahil eto lang po yung chance nila, yung ma-eliminate nila si VP Sara para may chance silang manalo sa 2028. It's all about politics. Ano bang accountability pinagsasabi nyo? Nanawagan ba kayo na imbestigahan o gusto nyo man lang imbestigahan itong mga binayaran ayon kay Toby Chanco? Congressman yan. Meron ba kayong tangka? Kayong mga pumuputak sa accountability? Meron ba kayong tangka na imbestigahan yung mga congressman na binayaran daw ng 150 million? Kami ba nagsabi niyan? Hindi. Bukang bibig nyo lang naman yung accountability. Kanino accountability lang yung hinihingi nyo? VP Sara lang. Yung iba. Yung iba may confidential fund. Humingi ba kayo ng accountability? Hindi. Kasi hindi naman Duterte yung iba eh. May humingi ba sa inyo ng accountability na gumagastos tayo ng 1.4 billion a day sa flood control pero walang napigil na baha? May humingi ba sa inyo ng accountability? Wala. Duterte ba may kasalanan nun? Hindi. O kaya, halatang halata naman eh. Halatang halata naman na ang gusto nyo lang, idiin ng mga Duterte. Ito po ang sinabi ni Tinyo ng ACT Party List. ACT Teachers Party List. Ito po yung pumalit ngayon kay kasi tumakbo si French Castro eh. Si Antonio Tinyo. Sabi niya, hindi daw nila tatantanan sa pagpapanagot si Vice President Sara Duterte.
mahirap daw talagang papanagutin ang mga korap sa Pilipinas. Eh talagang mahirap papanagutin, lalo na't hindi nyo dinidemanda yung mga kapwa ninyo. Sino po ba yung napagbintangan na binayaran para pumirma sa impeachment? Sino po ba yung naglipat ng daan-daang bilyong pondo ng PhilHealth at ng PDIC at ng GSIS at ng SSS? Sino po ba yung nagtayo ng korporasyong Maharlika? Duterte ba yung mga yan, yung mga pinagsabi ko? Sino po ba yung nagpondo sa mga hindi makita na mga flood control project? Duterte ba yan? Bakit Duterte pinananagot ninyo? Ang daming katiwalian sa Pilipinas. Ang daming korupsyon. Bakit Duterte ang pinapanagot nyo? Eh yun, may nagbibintang nun eh. Diba? Si Chanco, binibintang niya na binayaran yung mga congressman. Si BP Sara, ano po bintang nyo? Imagination lang. Dahil ayaw niya magpaliwanag, malamang may ginawa siyang katiwalian. Wala nga kayong bintang na katiwalian eh. Sino ba yung kay Tulpo? Ay kay Ping Lacson. Ito po ang warning ni Ping Lacson, no? Magkakagulo tayo if Senate defies SC over Sara impeachment. O, tignan niyo po ha. Sabi ni Ping Lacson, magkakagulo pag hindi sumunod ng Senado. Sino po yung mga ayaw sumunod? Si Keiko, si Bam, si Risa. Pag nagkagulo po, masasamantala po ito ng mga kalaban ng pamahalaan. Tama po ba? Yan ang mga gusto nila eh. Kaya magtataka kayo kung ano ang motibo nila. Bakit legal naman po kayo, senador po kayo, bakit gusto nyo po magkagulo sa Pilipinas? Eh may grupo po dito sa Pilipinas na pag nagkakagulo, dumadami sila. Pag may kaguluhan, doon po sila nagpaparami, nakakapagparami. Makikita nyo po eh, kung ano po yung ultimate objective nila sa pagsakay sa mga ganito. Bakit nyo po kinakailangan banatan yung Supreme Court? Para palabasin na wala na tayong batas sa Pilipinas? Eh talaga magkakagulo tayo. Sabi ni Lacson. Kahit anong desisyon na ilalabas sa akin, ito kailangan igalang natin. Sundin ang ruling ng Korte Suprema. Otherwise, ang biggest loser dito, ang rule of law. Yan po ang sinabi ni Lacson. Wala na tayong kikilalanin kasi kataas-taasang hukuman na yan. Kada na lang ba magkaroon ng ruling ng Korte Suprema, hindi natin susundin? Or isasantabi natin dahil may sarili kaming pananaw dyan o di namin susundin yan? Medyo magkakagulo tayo. Sabi ko nga, ang matatalo, rule of law. Kailangan panigan natin lagi ang rule of law. Totoo po yan. Wala kang tatakbuhan. Hindi po pwede na. Ayaw namin yung ano nyo. Ayaw namin yung ginawa ng Korte Suprema. Rally kami. Buti na lang, wala na sumusunod sa inyo. Yan ang hindi naunawaan, Yan ang hindi naunawaan ni Erwin Tulfo tsaka ni Tito Soto. Na yung mga salita ninyo, yung mga follower ninyo, baka tinutulak ninyo sa kapahamakan. Eh kung naniwala sa inyo, imagine ninyo, naniwala sa inyo halimbawa, yung mga follower ninyo na milyon-milyon. Tapos may nananawagan dito. Tanong nyo kung sino yung nananawagan na mag-rally.
Same people. Sila Shell Jokno, si Tabi. Pucha, tabingi ka na nga. Naroon ka pa, nangunguna ka pa sa rally. Yung mga Makabayan Black, imagine ninyo. Kayo ba sasama? Erwin Tulfo at Tito Soto, sasama ba kayo sa mga rally nila? Malamang hindi. Hindi nyo naman kapanalig yung mga yan eh. Pero sila magkakapanalig sila eh. Tinutulak ninyo yung milyon ninyong follower kasi sinasabi nyo mali ang Supreme Court eh. Oh. Kung mali ang Supreme Court, saan pupunta yung mga follower ninyo? Nagigil. Mali pala yung Supreme Court na yan. Nanggigigil na kami. May nanawagan. Oh. Kayo, hindi nyo yan purpose. Alam namin na hindi yan yung purpose nyo. Ang purpose nyo lang kasi may nagbulong sa inyo. Ewan ko kay Erwin kung ano purpose niya sa buhay. Si Tito Soto, mamin, may nagsabi sa kanya. Legal luminaries eh. Oh. Sasabi-sabi lang. Ang naniniwala sa sabi-sabi, mahilig magsubi-subi. Ay, hindi pala. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ang naniniwala sa sabi-sabi, mahilig magsarili. Oh. Ipapahamak niyo yung mga taong bayan eh. Ano ba gagawin ng mga yan? Pag naniwala sa inyo na mali yung Korte Suprema, wala na silang aasahan. Alam po ninyo, yun na lang yung inaasahan natin, yung mga korte. Pag hindi tayo po umasa na sa korte pare-pareho, wala na po tayong tatakbuhan. Tapos may magsasabi sa atin, o yan po yun, yung sinasabi natin na little knowledge is dangerous. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Mag-likes po kayo. Yan, 0 tayo sa pakape.